Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga earth signs ngayon o within 1 week from now? Nag-hesitant tungkol sa opportunity sa work. Ano yon? Natatakot siya. Na baka mag-cause ng pain ang pag-alis niya sa work o kung tatanggapin niya ba itong opportunity. Well, applicable lang to sa nasa employment na. May work na siya. Parang gusto niya mag-resign. Pero natatakot siya na baka mag-cause ng pain yung pag-alis niya. So, baka ayaw siya paalisin ng boss niya o alam mo yun, syempre alis ka na. Miss ka ng mga ka-workmate mo. Yung iba sa inyo. Para natatakot siya. Tatanggapin niya ba itong opportunity with nangyayari na to? O mangyayari pa lang. Kasi may darating na opportunity. So, new employment to. New work. So, parang something new sa career. Natatakot siyang i-grab yung opportunity baka kasi hindi siya paalisin o baka ma-hurt niya yung mga tao na umaasa sa kanya na magstay siya sa company ng matagal pero hindi niya magagawa yung loyalty na yon kasi gusto na niyang umalis. Gusto niya ng freedom. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganun yung dating dito. Wala namang partner. So move on na tayo sa susunod. Ano to? Well, yung lalaki dito may mild dissatisfaction kasi may lagi siyang nakakaaway. Pero inalam ko kung ano to. Monotony. Teka, hanapin ko to sa internet. Monotony. Wait lang. Something that is monotonous is very boring because it has a regular, repeated pattern which never changes. It's monotonous work, like more factory jobs. Boring. Boring daw. Bored, sa madaling salita.
Ang dating kasi sa akin, pero isa pa. Hindi ko masabi kung sa workplace ba to. Karelasyon? Karelasyon o sa family? Sa family o biological family? Sariling family o biological family? May someone doon na laging nakakaaway ng iba sa inyo na parang dismayado. Either lalaki yung laging napapaaway o laging nakakaaway. So, parang dating bored na siya. Bored in a way na parang lagi na lang kasi siyang nagpaparaya. O siya lagi yung nagbababa ng pride. Hindi na siya masaya. So, yun kwento dito. So, pwedeng karelasyon to, kapatid, magulang. So, sino kaya yung possible person dito na maaring lagi niyong makaaway one of these days? O baka nga nangyayari na to sa iba sa inyo. Ano to? Cancer, Libra. Kung tayo bang detalye. Oh, sakto. Nag-aaway. Tapos dito sabi, whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. So, sino daw ang kailangan mong i-forgive? So, nasabi ko na, di ba? Yung possible na maaari yung makaaway o nakakaaway na talaga nowadays ay yun nga, pwedeng karelasyon, kapatid, magulang, basta laging kasama sa bahay dahil meron tayong 4 ones dito o kapitbahay, nasa community. Pwedeng ganon. Parang ang dating pag nagpatawad daw, may magkakatotoo na wish. Ay, walk away. So, basahin natin. Teka. Walk away. Leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result. Well, advice na siguro yan. Kasi nga toxic yung laging nag-aaway, di ba? Paano yan kung wala ka namang ibang mapupuntahan? Kakasama kayo sa isang bubong. Sabi, walk away. So, it's up to you kung paano kayo makakaalis sa toxic place na yan. Lalo na kung tingin nyo ay wala nang pagbabago. Parang ang dating patawarin mo pero ikaw na kusang lumayo. Kasi more like ang pwedeng mangyari ay mag-away kayo ulit. So, paulit-ulit lang. So, para ma-prevent ang susunod na away ay layuan na. Layuan na yung toxic person. Kaya nga lang, paano yun kung kasama kayo sa isang bubong? Hindi, wag na lang kausapin kung di kaya na lumipat na ibang bahay. Kasi
the more nakakausapin mo, baka mas lalo pang magkaroon ng problem. Eh di wag na lang magsalita. Diba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.